Yo, what's up mga master, Mark Music here at meron na akong ituturo sa inyo mga master tip, mga master i-share para sa mga nagtatanong kung paano daw i-memorize yung mga nota dito or ano yung mga kapamamaraanan na mabilis natin ma-memorize yung fretboard. Yan. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer mga master. Ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Well, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang mga turo ko. Una natin gawin mga master. Let's go! Mahalagang malaman nito mga master na ang ating gitara is meron agad siyang mga reference na mga notes. Ang tinutukoy ko dito ng mga reference na mga notes is yung open string. Na pag nagtutono tayo ng gitara is alam natin di ba yung ating ito yung ating pinakamalit na string or yung high string is E, then susundan ng B, G, D, A at yung low E string. Yun na po yung ating mga reference. Yan, para hindi tayo malito. Sila kumbaga yung starting ng mga nota or pag-memorize sila, nandyan na sila may reference na agad tayo. So, pangalawang tip is ganito. Pag mag-memorize ng nota, for example, is dito tayo sa low E string nag-start. Ito yung kadalasan na ginagawa natin mga master. E, F, F sharp, G, G sharp, A, B flat, B, C, D flat, D, D sharp, E. Yan. Dito pa lang sa pag ganito yung ating pamamaraan pag mag-memorize ng fretboard is ma-memorize natin siya pero hindi siya yung proper talaga na pag-memorize ng fretboard or mga nota yung pagkakasunod-sunod. Well, ito yung sunod na tip mga master. Ang gagawin mo mga master, pag ganito yung atake or paabante ka dito sa neck ng gitara, galing sa low, paabante, ganyan, yan po yung paabante, pahigpit ng pahigpit, pataas. Lagi nating gagamitin yung sharp na term. Kagaya kanina, nandito na ako sa A, din ginamit ko B flat, which is tama rin naman talaga, ito ay B flat, pero dahil pabante yung attack ko is gagamitin ko talaga yung tamang term na sharp dapat kasi paabante para ma-set na yung ating parang mind setting kasi ito na pag every time na aabante ka is gagamitin mo yung sharp. Yan. At ito naman yung isa, pag galing ka naman dito sa taas at pababa ka or paatras yung pag-memorize mo is ganito. Ang ginagawa natin, dahil ito alam natin kanina na D sharp, so ang gagawin natin ganito, E, D sharp, D, C sharp, C, B, B flat, A, G sharp, di ba? Pansin mo master, di ba parang nagsalungat-salungat sila, Scrabble, di ba? Kaya although tama rin naman yung nota niya pagkabasa natin, pero yung term natin na ginamit doon so pag-practice natin is medyo magulo siya or hindi natin siya madaling maunawaan. Pero pag gamitan natin na every time na pag-aatras tayo is flat yung gamitin natin is napakadali lang. So ito galing dito, E, E flat, understood. D, D flat, yan, di ba? Mas madali. C, B, B flat, A, A flat, G, G flat, F. Yan. So on so forth, gagawin mo yan sa lahat ng mga strings. At ito pa, meron pa akong isang tip mga master. Pag gagawin mo yan, ang pag-memorize is gamitin natin or i-maximize natin yung ating mga daliri. Para hindi lang yung isip natin yung magkakaroon ng parang makakabisado natin siya, papasok sa isip natin yung mga nota pagkakasunod.
pati na rin yung ating left hand, ito yung fingering natin, natitrain na rin. So ganito yung pag-aral ng nota. Start tayo dito sa ating open E. Then lagi nating ilalapat ng ganitong posisyon. Naka-apat siya, yan, bawat frets. Ayan, ganito. So start tayo dito sa F, F sharp, G, G sharp, then iusod mo lahat yung posisyon ng daliri mo. So G sharp, iusod mo lang siya doon sa ating 5th fret na A, A sharp, B, C, then usod naman natin C sharp, D, D sharp, E. Yan. At pagpababa naman tayo is dito naman nag-start sa pinky. So E, E flat, D, D flat, tapos usod natin doon sa C, C, B, B flat, A, then usod natin E flat, G, G flat, F. Yan. Napakadali lang itong mga master, yung tip na itong mga master. Napakasimple, pero mas madali nating maunawaan ang fretboard at mas mabilis natin siyang maintindihan kung paano ang tamang pagkakasunod-sunod ng nota. Kaya minsan nalilito tayo, ano ba talaga ang gagamitin natin na term doon sa sharp ba o flat? Yan kasi yung nagpapalito sa atin. Pero pag ganito yung gagawin yung mga master na pamamaraan, is maunawaan nyo na. At nasisit in yung isip natin na every time na pag-aabanti tayo, sharp, at pagpaatras is flat. Kaya hanggang dito lang muna sa ngayon mga master yung aking tinuturo mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out!